Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin yung for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Bakit kaya nangyayari ang mga aksidente? Kamakailan lang po, no? Nabalitaan nyo siguro yung nangyari sa SC-TEX. 10 ang namatay dahil dun sa kababayaan ng isang driver na nakatulog. Di ba? Driver ng bus nakatulog at nasalpok yung van. So, pagkatapos nun, isang araw lang po, pumutok na naman ang balita. Di ba? Yung sa NAIA. Ito, halos sa press lang po, no? Sa departure sa Ninoy International Airport na kung saan nadamay din po yung asawa po, no? Asawa ng OFW. Ang masaklap nito, inahatid lang yung asawang lalaki papunta po sa abroad. Tapos naghahatid yung babae tsaka yung kanyang anak. Yung kanya pong anak na 5 years old ay nawala na po, no? Tapos yung babae, yung asawa niya nasa ICU. Doon naman sa bus, ganun din po ang nangyari. Di ba? Mag-asawa naman nawala, ang naiwan naman yung bata. Bakit kaya nangyayari po yung ganyan, no? Parang wala tayong magagawa pagdating doon. Kaya ang tanong diyan, bakit nga ba talaga nangyayari? Ang sagot diyan, wala po. Hindi po natin alam. Dahil isipin na lang po natin na ang buhay po ng tao dito sa mundo ay talagang napakaikli lang. 'Di ba? Para lang siyang usok na minsan lumalabas, minsan nawawala din. Ganun po ang buhay natin. Pero sabi nga, dahil sa iksi ng ating buhay, sabi nga daw po, nakatala na po kasi ang buhay natin sa aklat ng buhay. Ayon sa mga dalubhasa, no? Lalo na po sa Biblia. Talagang expected mo na pag sinilang ka, darating yung kamatayan. Subalit siyempre minsan nakakalungkot po, no? Maiisip mo, nasaan kaya si Lord nung time na bago mangyari ang aksidente o yung aksidente at bakit talaga nangyayari yun. So sa maraming kadahilanan po, misteryoso po ang Diyos. Hindi po natin alam ang kanyang plano dahil siya po yung may control ng lahat ng bagay. Hindi natin alam. Basta't ang buhay dito sa mundo, di ba? Lalo na sa mga Pilipino, 70 years old. Pinagpala ka na kung abot ka ng 80 hanggang 90 o 100. Minsan nga, kagaya nga nung nangyari na 5 years old pa lang po, nawala. Di ba? Yung batang nadisgrasya, lalo na, no? Yung mga mabibigat po na problemang nararanasan ng tao. Lahat po ng yan, ang may control po ang Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 57 verse 1 to 2. Ang matuwid ay namamatay at walang nakakaunawa na sila'y kinukuha ng Diyos upang iligtas sa darating na kasamahan. Sila'y pumapahinga sa kapayapaan. So ito po, hindi po para sa lahat to. Kumbaga, ito sa mga taong matuwid. Totoo naman po, no? Kahit ako, na-experience ko, ang pinakamasakit sa nararamdaman natin mga tao ay yung mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan po natin yan. Bata pa lang tayo, mga magulang natin nawala na. At ngayon, mga ilang taon lang, at 2 years ago lang, nawalan tayo ng kapatid, mga kamag-anak, no? Masakit po. Totoo po yun. Ano lang yun, mga natural death lang. Dahil yan paano pa kaya pag aksidente na alam mong wala namang sakit, maayos naman, at ang yung lugar, kagaya nga po nangyari doon sa airport, no, naghahatid lang, hindi naman highway yun, biglang may isang taong nagpabaya, no, sa kanyang pagdadrive. Kaya mabigat po, no, ang kanilang nararamdaman ngayon. Hindi rin natin pwedeng sabihin na okay lang yan. Ano lang yan, pagsubok lang yan. Madali pong sabihin yun kung hindi po tayo yung
nawalan na ng mahal sa buhay. Lalo na, no? ah, yung talagang mahirap tanggapin. Pero sabi po sa Biblia, yung mga durog na puso, no? Malapit po ang Diyos. At may mga plano ang Diyos. So, sabi nga, lahat ng problema natin sa mundo, stress, yan, aksidente, sakit, kamatayan. Pagdating po doon sa kabilang buhay, ay mawawala na po lahat yan. Wala nang pasakit, wala nang luha, perfecto na po ang buhay. Pero siyempre, habang nandito po tayo sa mundong ibabaw, ay kailangan po nating pagsikapan na gumawa ng mabuting bagay, no? At buti na lang po ang Diyos, ang buhay natin ay hindi lang nagtatapos dito sa mundo at meron pa naghihintay sa atin sa eternal life o habang buhay, no? Hanggang walang buhay na walang hanggan, no? Buhay na walang hanggan ay ating hintay pagdating dun po sa kabilang buhay. Kaya hindi man po natin lubos maisip kung ano man po nangyayari sa ating mundo, sa aksidente, mga disgrasya, o sa mga sitwasyon hindi natin alam, mabibigat ng problema, manalig na lang po tayo sa Diyos. Siya po ang may alam. At bukod dyan, siyempre, siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. Siya rin yung may karapatang kumuha ng buhay natin o ibalik ang ating buhay sa Kanya. Importante, manalig po tayo ng taimtim, no? Yung malalim po, huwag natin kalimutan, lalo na yung pagdarasal po, lalo na po sa ating mga nagmamaneho, ng mga driver po, anumang klase yan, motor man yan, sasakyan, truck, bus, o even sa barko o sa aeroplano. Ako po, ang ginagawa ko, sa totoo lang, bago ako sumakay sa sasakyan, talaga pong nagdarasal po ako. Ang unang dasal ko, ito, lagi ko pong dinadasalan to. Sa mga nagda-drive dyan. Ito, ako yung dasal, pagsakay pa lang po ng sasakyan, siyempre magdarasal ka na. Yung rosaryo po, no? Di ba tayo mga Katoliko, may rosaryo po tayo sa sasakyan o kahit sa motor. Ina-plus ko po yun, nagdarasal ako. Sinasabi ko, Lord, kayo na po humawak ng manubela. Di ba? Kasi kalamihan po tayo nagkakamali sa paghawak ng manubela at iiwas niyo po ako sa disgrasya at iiwas niyo ako sa makakadisgrasya ako. Yun po ang panalangin ng isang driver dapat. Dahil hindi, kahit sabihin mo nga marunong na tayo mag-drive, matagal na po tayo, hindi natin maiwasan yun. Kaya maraming dasal po ang kailangan pag nagda-drive po. At pag may nadadaanan po tayong simbahan, no, tayo mga Katoliko, sign of the cross agad. Magdarasal ka na sana safe po tayo. O ganyan po. At kahit kami po, yung pamilya ko, experience ko lang to. Pagka umuwi kami ng probinsya papuntang Pampanga, bago pa po kami makarating sa NLEX, pagsakay pa lang, mga ilang minutes pa lang po, nagdarasal na po kami ng Our Father, Hail Mary po. Para, siyempre, para may protection tayo, yung anghel ng Panginoon, no? I-guide ko, i-protection po tayo. Hindi ko naman po sinasabi na hindi yun nagdasal, sila yung mga na-aksidente. Mas maganda na po yung humihingi tayo ng guidance, ng protection sa ating Panginoong Yesus. At siyempre sa tulong ni Mama Mary, para po tayo ay secured, no? Secured sa dasal pa lang, safe na po tayo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, nakaranas ng matinding aksidente, kawalan ng mahal sa buhay, financial at karamdaman, sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, i-check yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa kanyang karamdaman. Lalo na po, ang tita Mila namin po ay tuloy-tuloy po sana. Lord, i-bless niyo po ang kanyang kalusugan na makarecover po. Yakapin niyo po, Lord. Lalo na po ang kanyang asawang si Tito Rolly. Bigyan niyo po ng lakas para lalong mabantayan, mamonitor at alagaan ng aming tita. Bigyan niyo po ng kanyang kalakasan, ng kanyang katawan. At lahat po na may karamdaman sa oras na ito, hipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo, Lord, kung iyong loloobin.
Ganun din po sa pamilyang dumaranas ngayon, lalo na po yung mga na-aksidente. Yakapin niyo po, Lord, na malagpasan ang matinding problema na to o pagsubok o durog ng kanilang puso. Ganun din po sa mga nagkawatak-watak na nagkakaproblema. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat mapagmahal sa pamilya. Bless niyo po ang aming financial o ang aming hanap buhay. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinuproblema pa, Lord, kung papaano nila irawat sa kanilang pamilya. At i-bless niyo po yung mga kaluluwa na sanhi po ng aksidente at mga kaluluwang wala na pong nananalangin sa kanila. Kaawaan niyo po, Panginoong Yesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Espiritu Santo. Thank you very much po.